Ayan mga lods, back dito sa ating Chinese cabbage. At ngayong araw na to ay spray tayo ng insecticide mga lods. So 1 week na mula nang tayo nakapag-spray dito. So dito sa area na to mga lods, ayan, mapansin nyo dyan, medyo maliit siya. Dito malalaki. Ay every Wednesday po ito ina-sprayan ko. At dito sa area na to na medyo maliit pa ay nasa Sunday, every Sunday dito mga lods. Ayan, mapapansin nyo, medyo malaki rito. Ayan, so every Wednesday po ito every Sunday. At saka yung maliit na yan ay every Wednesday, yung pinakahuli nating transplant. So ayan, at dito sa pinakamalaki ay every Sunday rin ito mga lods. Ayan, malapit na itong ina-harvest natin. Harvestin natin siguro nasa around 20 days or wala 20 days siguro. Ito mga 10 days. Ayan, pwede na itong harvestin dito sa area na to. At ayun ay mag-spray tayo mga lods. At nasa ano pa kasi tayo ay nasa around 24 degrees Celsius yung temperatura sa tanghali. At sa umaga ay nasa around 17 degrees na tayo. Medyo malamig na, pero yung time kasi na mga ganyan mga lods, yung mga temperatura na ganyan, ay mas marami pa rin yung insekto na dumadapo. So below 20 degrees sa araw ay yan, mag-expect na tayo na kukunti na lang yung insekto at hindi na masyadong kailangan ng ano niyan, insecticide. So dito ay kailangan pa talaga this time. So ayan, at pagkita ko sa inyo, at pagkatapos na ito mag-spray mga loads at mamayang gabi ay ulan at maglagay tayo ng abono. So ayan, pagkita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko rito. Ito mga loads ay meron akong ayan, magpansin nyo dyan, same as usual. ito kasi 1440 na to ay napakamura mga lods. Nasa araw na actually nung siguro 3 years ago, nung wala pang pandemic, ay napakamura nito. Nasa around 1,200 lang yung isang sako nito mga lods. Ayan, 20 kg. Nasa around 1,200 yen. So nasa around let's say 500 pesos yung isang ganito. At ngayon ay nasa around 2,100. So medyo ano siya, medyo double yung price, malapit sa double. So nung last year ay umabot dito ng 3,600 or 400 yata. So triple yung kanyang price. At ngayon ay nagiging 2,100 na lang. So ito yung ginagamit ko kaysa doon sa 141013 na may ito mga lods. Ayan, medyo meron akong dala dito 141013. Ayan. Ito yung lagi kong ginagamit mga lods. Ayan, 403 141013 po ito. At mayroon kasi itong laman na mga lods, yung micronutrients na manganese, meron siyang magnesium at meron siyang boron. So ayan, pero yung price niya ay 3,800 yung isang sako, 20 kilograms. Ayan, napakalaking diferensya po. Halos double dito. Ayan, so kaya ito yung ginagamit ko dito. At isasabog natin ito mga lods mamayang siguro mga alas 5 ng hapon. Nasa around 1 o'clock kasi tayo ng tanghali at medyo makulimlim na kasi paparating na yung ulan. At buti nakapag-spray tayo ng insecticide o herbicide dito kahapon, at mapapansin nyo dyan na medyo nalanta agad yung ano dyan. Ayan, mapapansin nyo dyan na medyo nalalanta yung damo rito, pati yung natamaan dito mga lods. Ayan, ayan, mapapansin nyo dyan yung natamaan. Hindi naman masyadong hindi mamamatay yung ano dito mga lods, yung Chinese cabbage, kasi yung spray natin na herbicide, yan yung tinatawag na Priglox, o yung active ingredients na Priglox. Priglox. So, ayan, kaya pa magnatamaan itong dahon mga lods ay okay lang, walang problema. At least ano siya, hindi siya talaga, hindi katulad ng contact na mga herbicide na gagamitin natin sa ating mga field. Yan po ay hindi pwede dito sa loob ng ating field kasi mag-iiwan kasi yan ng residues, at kapag next cropping natin ay matamaan ng residues na yon ay mag yellowish at hindi po lalaki na maganda yung ating
pananim sa next nating cropping. Pero itong Preglax na to, ang ginagawa nito kasi mga lods ay pakita ko sa inyo yung herbicide. May dala kasi ako rito. Ayan, ito yung Preglax mga lods. Ayan. So Preglax ang Preglax ba ito, gawa ng Syngenta. Ayan. So 70% yung kanyang mga lods. Ayan, ano nyo dyan. Ayan. Japanese po kasi ito. Walang English. So, ayan, picturean nyo lang at i-google lens nyo mga lods. Mayroong translation doon. Ayan, so, ganyan yan. Ayan. So, Preglax L. Ayan. At mapansin nyo, yung dahon niya ay, ayan, medyo nalanta na kahapon pa ito sa hapon natin ini-sprayhan kasi walang masyadong hangin at ngayon napakalakas na ng hangin. Ayan, mapansin nyo dyan, medyo may hangin na talaga siya, kaya binilisan natin kahapon, pinagpiliban natin yung pagpunla ng spinach at dito tayo nakapag-spray. Ayan, so tamang tama ito. Mamayang hapon ay tayo nagsabog ng abono. So ayan, at sa pamamagitan nito mga lods, yung pagpatay ng mga ganitong damo, actually hindi ito mamatay mga lods, yun yung dahon niya malanta. At yung iba talaga, yung maliliit na yung maliliit na damo lang yung talagang mamamatay rito. Yung malalaking damo ay hindi niya mamamatay, pero may stand siya, mapigilan yung kanyang paglaki. At pag napigilan niya yung paglaki natin, syempre yung ating Chinese cabbage ay hindi naman tamaan yung kanyang talaga main stem, o yung kanyang yung dito yung dahon niya nasa loob ay hindi naman natamaan. So dito lang sa labas, so okay lang yan mga lods, walang problema yan kasi hindi apektado yung nasa loob dito. Kaya ang pagbulas ng ating Chinese cabbage ay mabilisan pa rin, pero yung dahon na natamaan dito ng Preglax ay hindi na yan lalaki. At habang lumalaki yung ating Chinese cabbage at yung damo natin ay naiiwan sa paglaki, ay matatalo ng Chinese cabbage yung damo na yan. At pagdating ng kanyang ayan, malaki na siya dito. Ayan. So yung damo niya ay hindi hindi talaga lumaki. So natatalo siya sa Chinese cabbage na yan. So ayan, makikita niyo diyan, mapapansin niyo diyan, yung Chinese cabbage natin ay napakalaki na. So ayan, yan po yung resulta. Pero doon sa areas na yon ay hindi natutubo yung rito mga lods, yung ayan, mapapansin nyo dyan, dito kasi hanggang dito kasi yung malaki, yung rows na to. Ayan, dito yung maliit sa third batch natin, ito yung second batch natin hanggang dito sa pool na to. Ayan, so ayan, mapapansin nyo dyan, yung damo dyan ay hanggang dyan lang. Ayan, so dito sa kabila ay wala nang masyadong damo kasi nasa araw ng October kasi tayo at medyo malamig na, kaya yung damo ay hindi na sumibol, hindi na bumuka yung mga buto ng damo. So mapapansin nyo dyan, walang damo dyan. Ayan, so ayan, dito hanggang sa dito yung kanyang third batch hanggang dito. Ayan, dito sa area na to. At ito ay yung last batch natin sa kabila. Ayan, medyo maliit pa siya. At actually nakasurvive naman almost lahat yung ating hindi exposed na seedling na tinanim. Ayan, mapapansin nyo dyan. So ayan, mapapansin nyo dyan na yung kanyang bulas ay maganda pa rin. At almost nasa around siguro 98% na successful yung ating pagtatanim rito. Ayan, so at dito sa kabila rin ay same. Nasa around 99%. Kasi wala tayong makikita rito ng mga lods damaged or yung nalalanta. Kasi ganito kasi yung estilo kasi yung pagtatanim rito mga lods ay halimbawa ito, ayan, naka-reserve na yan yung mga ganyan na sa gilid ay kasing laki yan doon sa magkasing laki kasi ito dito sa kabila. At yung mga reserve na yan, kapag may nakita tayong mga hindi maganda yung tubo, ay papalitan na agad natin within the range of mula sa ating pag-transplant ay within the range of 1 week. So palitan na yan kapag may nakita tayong hindi maganda, ay pinapalitan natin agad-agad. After 1 week ay hindi na tayo mag-replacement kasi mabibihay na yung kasi
halimbawa dito, yung laki nito ay diferensya dito. At kapag pinalitan natin na ganito sa nakalaki, ay mabibihay na sa kasi pag binunot mo ito, ay maano niyan, may stun or mapigilan yung pagkanyang pagbulas. At habang dito sa ano, ay bumubulas ng todo, kaya naiiwan siya, at kapag naiiwan siya ay mawawalan siya ng space, yung ganito, ayan. So pag nawawalan ng space ay siyempre ay hindi yan lalaki, hindi yan yung size niya hindi po makapag ano talaga. So ayan, ganyan yung galawan natin dito sa Chinese cabbage. So by and by, kapag kayo nagtatanim ng Chinese cabbage ay malalaman niyo rin kung ano yung paano natin yung kanyang pagtatanim ba. At saka napakasimple lang. Napakasimple lang dito mga lods sa pagtatanim ng Chinese cabbage. Ito yung siguro ito yung leafy vegetables na sa tingin ko ay hindi mahirap, napaka easy lang. Lahat ng ito ay ginawa ko to solo lang. So dito ay mapapansin nyo ay nasa 2,000 square meter, around 10,000 or 10 to 12,000 po ito na puno. So yung mahirap lang dito kasi mga lods, yung insekto. So yan lang yung mahirap natin, kaya mini-maintain natin yung ating pag-spray. At yung ano kasi yung fungus ay hindi masyadong umatake sa ganito, kasi matapang dito sa fungus mga lods. At yung ano lang dito, yung main fungus na umatake dito yung siguro compare natin sa bacterial wilt, pero control na po yan kapag yung temperatura ay bumababa. Doon lang sa mainit na temperatura kasi na dumadami yung fungus na yan. At dito ay wala na. Dito sa area ito wala na. It's very clean at very neat. Ayan, so pansin nyo dyan. So dito tayo, balik dito sa ini-sprayan natin ng herbicide. Ayan, so dito sa area na to ay naka-herbicide na yan. So ang gagawin natin yan ay lalagyan natin ng abono mayang gabi bago tayo sa bahay, kasi to shorten the time, kasi pag long exposure ng ating abono na 14-14 ay unti-unti siyang mawala kasi ng bisa, kasi ano yun kasi kumbaga parang ano siya ma-expose na pag sinabi kasing kasi hangin parang may hangin. So nitrogen kasi yan. So parang unti-unti siyang wala pag natamaan ng hangin. So ayan, at dito natin ilalagay dyan, isasabog natin sa gitna. So ngayon ay habang wala pang ulan ay mag-spray tayo gamit itong sprayer natin. Ayan, so nakasit na yan dyan, at magtimplan lang tayo ng insecticide. Actually yung sa ganitong time mga lods na medyo marami pang insekto, bawal po natin na halo-haluin yung fungicide at saka insecticide, para yung purity ng ating insecticide ay talagang tatama doon sa, kasi napakadelikate nito, kasi napakaamoy ng Chinese cabbage na yan, at inaamoy yan ng mga insekto, at talagang yan yung paborito nila. Yung mga uod yan, paborito nilang dahon yan, kasi napaka-edible. So ayan, at mas maganda na pag insecticide lang, ipapakita ko sa inyo yung insecticide. Ayan. So ayan mga lods, ito ay Julibo Fruable. Ayan, Julibo. Ayan, so Syngenta maker po yan mga lods. Ayan, so pansin nyo dyan, yan yung maker. So meron tayong kung meron kayong Google Lens ay pwede nyo i-translate ito. Siguro iba yung pangalan doon sa atin sa Pilipinas. At meron dyan, ayan, haksay. Ayan, ito po yung Chinese cabbage, at yan po yung ano niya, yung mga insect na yan, napakarami. So ayan, at meron siyang ano dito mga lods. Ayan, active ingredients niya. Ayan, so ayan, Chloranto-chlorol. So ayan, yan po yung ano niya, ang tawag dito, active ingredients. At ito yung nakasulat dito mga lods. Ayan, ayan, may nakasulat dyan, kung matranslate niyo yan. Ito po ay parang systemic mga lods, na pag natamaan yung dahon ay tatagos doon sa dahon yung ating insecticide, at hindi lang sa labas ng dahon, pati yun sa ilalim sa dahon. So yan po yung ano na to,
insecticide na to. At katulad din nito mga lods, ayan, dito sa Propria ECC. So ayan, ito rin napakaganda nito. Siguro hindi available to sa atin kasi yung maker ito ayan Japanese. Pero yung may nakasulat dito mga lods, ayan. So yan po yung pagiging ano niya, kumbaga systemic na 95% na ayan, may nakalagay dyan. So talagang tatagos yan sa ilalim ng dahon, back to back. At ito mayroon tayong enhancer rito mga lods. Ito yung Scasio. Ito yung spreading agent na parang mantika. So ang ginagawa dito ay ni-enhance yung effectiveness ng ating insecticide. At the same time ay ito rin ang nagbibigay ng parang daan para makatagos yung ating insecticide doon sa dahon. So ito yung spreading agent. Ito ay mga lods, ito po ay organic na agent. Ayan, so mapansin nyo dyan, Scasio, ayan. So siguro available ito sa atin sa Pilipinas. Ang kaso ay wala sigurong masyadong gumagamit nito kasi medyo may presyo rin siya. Maraming maker rito mga lods. May Chinese maker at meron ding ito Kao gawa ng Japan. So maraming klase ito. Ayan, so ito po yung ano niya, ayan, Tenchakozai yung tawag dyan sa Japan. So ayan, tinahalo ko ito. Kahit ano, insecticide, fungicide, pwede itong manghalo, pwede ring herbicide. Kung gusto nyo talagang patayan ng damo, ayan, pwedeng ihalo ito sa fungicide, herbicide. Talagang tatalab yung ano dito herbicide. Pero siguro hindi na necessary ito sa paghalo ng herbicide kasi effective naman yung herbicide na ginagamit natin. So ayan, at ayan, sisimulan na natin yung ating pag-spray. So ayan mga lods, after nating mag-spray ay ayan, lagyan na natin ng abono itong nasa arong 4.5 kasi ito mga lods. Walang 4.5, apat lang at saka konti doon, mga 1/4. Ayan, so yan po yung lalagyan natin ng abono at ito lang yung gamit natin mga lods. 14-14. Meron ako ditong 14-10-13 pero mukhang kulang kasi ito kaya dito tayo sa 14-14. Ayan, so ayan, ganyan lang, sabog-sabog lang mga lods, parang ganyan lang. Kuha tayo ng isang ano dyan, ayan, ganyan lang. So nasa around ano kasi yan, mga isang ganito, isang kamay mo, nasa around 2 meters or 1.5. So mga ganyan lang, napakadali at napakaano niya, bilis, sabugan kasi ito mga lods. So napakabilis at napakadali lang ng ating pag-abono. So ang timing na ito mga lods after natin mag-transplant ay nasa around after 3 weeks or around 1 month mula tayo nag-transplant dito sa ating Chinese cabbage. Kailangan nating abonuhan yan kasi yung binabasal kasi natin before tayo nag-transplant ay pawalan na yung NPK fertilizer. Kaya po nilagyan natin ng kahit dito lang sa gilid mga lods kasi after 1 month ay yung kanyang
roots ay makaabot na dyan sa gitna. At kung napapansin nyo ay bago umulan ay naglalagay ako. Hindi ako naglalagay dito na walang moisture, hindi uulan, so hindi po ako naglalagay ng abono. So bago talaga umulan. So kung meron kayong mga weather update dyan or cellphone apply na may weather, so halimbawa sa akin kasi ginagamit yung Frog Weather Update, or nasa NHK yung Japanese television na channel 1, kasi meron dyang accurate, halos 90 siguro % na accuracy yung kanilang weather update. Pag umulan ay uulan talaga. So yan po yung ginagamit natin parati dito. So before magulan ay yan nag-abono. Sa mga gitong time ay napakainam na po na pinapaluan po natin ng abono. Kahit na yung 888 or 1010 na abono mga lods ay okay na rin yun. So 14 masyadong marami yan. Malaki yung percentage niya. At yan lang siguro. At minsan ay 2 beses tayo nag-abono dito after 1 month, or kasi pag winter season ay napakahaba ng kanyang growth, kasi hindi po mainit, kaya unti-unti at dahan-dahan po yung kanyang pag sibol, kaya inaabot tayo ng dalawang sabugan. So first ay pag after 1 month natin pag-transplant, at pangalawa ay siguro mga after 7 weeks or yung mga ganyan. So depende yun sa ating pag-stay, yung pag-stay ng kanyang ng ating pananim dito sa field na to. Minsan kasi ay aabutan tayo ng winter at abutan tayo ng mahabang panahon, hindi pa tayo matapos mag-harvest dito. So kailangan natin ng abono kasi pag lalong tumatagal, lalo siyang yung kasi niya, yung outer layer ay lalo siya naninilaw. So kailangan natin ng abono para sa maganda yung kanyang texture ng ating Chinese cabbage. So ganyan lang yung laruan natin mga lods sa ating pag-Chinese cabbage. Actually, by and by, kapag nag-start na kayo ng magtanim dito ay malalaman nyo na. Kumbaga, meron na kayong mga ideas kung paano talaga saan natin patamaan yung ating pananim. So, sa ganito ay, yan lang yung ma-share natin. So, ayan, ito, malapit na itong harvest mga lods. So, ayan, at yan lang muna siguro for today guys. At see you guys on the next one. Ciao!